ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, las 8:36 sa aga. Aga sa Iloilo. Masako. Magahod. Mabagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng paghuway sang gabi antes. Bagong nga paglaom. Isa naman kapag lumakas sa matahong nga palaabuton. Iloilo Morning, ang programa nga kaupod ninyo sa pamahaw kunaga. Magadulong sa labing ulihing nga balita. Mga istorya halin sa Iloilo, kag iba niya bahin sang rehiyon. Mga ginahuluhang balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod naton at tupangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning. Diri sa 585 kHz sa AM band sa inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas, mayong aga syudad kag probinsya sang Iloilo. Hindi Good morning, good morning, good morning, good morning Iloilo. makapinday sa Mga biyan adlaw kita subong sang Huwebes, Oktubre 30 to 2025. hay Second to the last day sa nga bulan sang Oktubre. And kamusta no ang inyong nga Oktubre? Kabay pa nga nangin manami ang inyong bilog nga bulan sang Oktubre. ang imong nasupat malapor sila na ang duran ko Grabe pila na lang mga biyan katulog. kay galing Bulan na sang Nobyembre. Kamusta na ang mga pilit? Kamusta na din na ang preparasyon para sa tigkaralan? siling sang imuta Kamusta na no ang pagpanglimpyo sang aton man nga mga patio? ug mga walay Ang pagbakal ninyo no sa bulak at sang mga kandila. Kamay pa nga all set ka mo? siling man Kag syempre no magbalon git sang malawig nga pasensya. sa pala Bangod nga ti kung magbisita ka mo sa aton mga patio on November 1 or November 2, lauman gid naton nga matraffic. sa imo pang lakat matag mudlak Anyway, mga biyan, talo sa inyo regular nga anchor mo, Janelle Baclay. Ako naman si Marian Grace Aranata and welcome sa pagpangalagad sa programa Iloilo Morning. kay galing na tumaw yeah Mayong aga sa aton nga mga market vendors, especially no sa duha naton kadalagkuan nga merkado publiko diri sa Iloilo Central Market kag Iloilo Terminal Market o kung mas ginatawag naton nga super bangod subong October 30 pananaytay ang soft opening sang aton duha kadalagkuan nga merkado publiko diri sa city proper. Kita naton no ang aton nga mga market vendors, mga masako na. matag Hindi later on mga abyan. Bantayan ha ang coverage ba sa Radyo Pilipinas Iloilo. Bangod nga timi ara sang walkthrough no kumbaga ipakita sa mga katapos sang media ang itsura sang aton nga Iloilo Terminal Market and Iloilo Central Market.
no, ipabati namon sa inyo no ang mensahe ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas Chu, ang imbitasyon sa publiko, especially no sa mga bumalakal naton nga magbisita sa duha naton ka dalaguan nga markets, especially nga ti subong no ang soft opening. Hindi mapunggan. Istoryahan naman mga biyan ang ating Commission on Higher Education o Conchad Region 6 may bagong Regional Director. Nag-indi ini siya mga biyan no. So baga ang bago na ating Regional Director, ilalain ni siya especially sa mga estudyante ka-graduates sa Iloilo Science and Technology o ISAT University bangod ang labing una nga University President amo ang gin-appoint bilang bagong Regional Director sa CHED Region 6. Ay gali na gumba. Kag mga biyano magakuha makita sang live report later on kaupod sa aton nga upod din no si Hope Torrechante ini mga biyano ang update sang Bulig Eskwela sa pagbasa program sang Iloilo Provincial Government. For the meantime, mga biyano makuha kita na sa pinaka-latest nga weather update kaupod ang aton nga pag-asa Iloilo. Radyo Pilipinas. Sa atong biyang kalinya, si Sir John Baron sa Pag-asa Iloilo. Sir John, good afternoon, good morning sa imo. Balikan natin mga biyan sa dili lang matugay si Sir John Baron, ang atong weather observer sa Pag-asa Iloilo. Sige Sir John, maayong aga sa imo. Hello ma'am, good morning guys. Sa ato lang mga technology latest weather update natin sa adlaw sa mga Thursday, October 30, 2025. Kita ang latest nga update ang Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Dapat kayo ni sa may Southern Luzon, Visayas, sa Mindanao. While ang Northeast Luzon naman ang nag-apekto sa may extreme Northern Luzon. Dito natin sa Western Visayas, expect natin ang dalawang kakarangkan na may central of scattered mga pagulan pang ilat ang buong dala sa Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Ang napang diri sa Western Visayas, hinakot ito baganagan sa tradisyon ng Amihan na nabagatnan. Ito ba, or should I say, Amihan na nakatundan, ito ba nabagatnan na nakatundan, na Amihan magadala sa mga naitutog kasarangan ng mga balod sa atong karagatan. Forecast temperature na ito, 25 to 31 degrees Celsius. Ang adlaw, nagbutok 5.1 kinatong aga, mag-atunog din 5.26 karon sa hapon. At ito natin may report ng LPA outside of the fitting area with possibility. Last location niya is nasa 1,515 kilometers east of northeastern Mindanao. Ang possible na probability na mag-develop siya sa isa ka bagyo na sa as of now, nasa low chance pa naman. Pero i-monitor na lang siya ay siya, nasa kadagatan din siya. Medyo malayo-layo pa rin sa atin nila. So, kung sa ako na-analysis actually, for the next coming days, magsasakaling ang probability niya na mag-develop siya sa isang kapagyo. So, talagang monitor na ang latest weather update. Kung ang latest update with the environment, stay tuned and stay safe out there. Sir, ang ining LPA, wala man sa direkta nga epekto diriya sa atin sa Pilipinas or sa Western Visayas? Yes, malayo pa rin siya. Dito pa rin siya actually malapit sa buwang outside some part. Actually, malayo pa rin ganun sa boundary line sang part. Managaling bago nakita natin may siya, may sa subong, low chance. Low chance kasi mag-develop sa isang bagay. Pero kapag lang tao daw siya, for the next few days masakali ang probability niya na mag-low chance niya na mag-develop siya sa isang bagyo. And kung sa projected na kung nagkakpa si Southern Luzon or Visayas ang iyang igoon. So, mas may heads up. Gina-heads up na inform ka na doon tumuloy pag magano na kita prepare kita. Okay. With this, Sir John, madamo nga salamat. There's something to end about this. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.
There you have it mga abyan, si Sir John Baron, ang aton nga weather observer gikan sa Pag-asa Iloilo sa pagdulungan sa aton sa pinaka-latest nga weather update. So isa ka LPA no ang yara sa guwa sa nga power, pero according kay Sir John no, wala ini sa nga epekto no kiti malayo pa diri sa aton sa Pilipinas. Oras 8:45 AM. This time mga abyan magakuha kita sa pag-live report na gawin mga abyan sa update sa Bulig Eskwela sa pagbasa program sa Iloilo Provincial Government. Ako di gadulong mga abyan ang ini nga update ang aton nga Iloilo Provincial Beat Reporter Hope Torrechante. Hopi, good morning sa imo. Good morning yan, padayon nga ginapabaskog yan no, sa probinsya sang Iloilo ang mga inisyatibo para sa reforma pang edukasyon. Ini pinaagi sa pagtukod o kon sentro no sang accountability o kon pananagutan bala no bilang heart sining Bulig Eskwela sa pagbasa o kon best basa program nga gin-highlight sa ginhiwat nga best basa orientation sa October 29 kahapon lang gid no. Ang orientation ginpangunahan sang Iloilo Provincial Education Core Group o kon EDCOR nga nagtudlo sa mga current implementor kag mga bag-o nga mga LGUs para sa ikaduha nga tuig sa nga programa. So nagtambong sa orientation yan ang mga local chief executives naton, mga members ng sangguniang panlalawigan or sangguniang bayan no sa mga sa kada banwa diri sa probinsya sang Iloilo, local school board kag mga opisyal sa Department of Education bilang pamatuod nga nagalapad na no ang movement sa probinsya sang Iloilo para masiguro nga ang kada bata nga Ilonggo makabalo nga magbasa. So no, kay 3rd District Board Member Jason Gonzales nga siya man ang chairman sining Committee on Education sa Sangguniang Panlalawigan, siling niya yan no, and I quote, ang heart of the program is accountability. If the mayor owns the responsibility, change happens. So, both silingon para sa iya, ang kadalagan sang programa para sa pagbasa sa mga Ilonggo kids naton, no? Nakasalalay sa local government units naton, and of course, accountability sa aton ng mga local chief executives. And both silingon pagidriyan no nga ang mga alkalde kag mga local government units naton may accountability nga dapat siguraduhon nga kabalo or manami ang pagpanudlo no, may nabalaan ang mga bata no kag padayon ang pag-monitor sa progress sang mga kabataan. Ginpahayag man ni Provincial Administrator Dr. Raul Banyas ang kadalagaan no sa proof of concept o kung POC nga serve as basihan no sa best basa program. Sa sulod lang sang isa ka tuig yan nangin nakabalo no ang mga guro or naton mga manunudlo naton sa pagtudlo sa pagbasa sa mga estudyante kag sandig sa datos no sa Philippine Institute for Development Studies o PIDS siyam sa kada napulo ka estudyante sa pilot areas ang kabalo na magbasa. Again, no, sa sandig sa Philippine Institute for Development Studies, 9 out of 10 ka students sa pilot areas ang kabalo na magbasa. So, siling ni Dr. Banyas, no, nag-focus sila sa reading in the belief na ang kabataan dapat no makabalo magbasa kag learning should be easier. Plano ni Governor Arthur Defensor Jr. yan nga palaparon pa no ang nasambit nga programa sa 43 ka municipality kag 1 component city sa Iloilo. So no, kaya Dr. Banyas kung mabuligan sa nga programa ang mga bata nga makabalo sa pagbasa, masulong man no ang vision nga more progress ang gobernador kag makabuhi ang agenda sa social justice kay kinahanglan naton nga matutukan no ang mga kabataan mo nang kabahin sa social justice agenda
ni Governor Arthur Defensor Jr. So ang Best Basa Program amo ang local initiative sa education sa probinsya sang Iloilo nga may tinutuyo nga himuon nga makabalo sa pagbasa ang tanan nga mga Ilonggo pupils o learners pinaagi sa 3 kahaligi yan, no? Ining accountability, support, kag sustainability. So sa pagkatapos ng orientation kahapon yan, may ginhiwat nga signing sa memorandum of agreement and also commitment signing, no, sa mga LGUs naton or the local chief executives or the representatives bilang simbolo sang ilang nga pagbulig para sa isa ka mas literate kag progresibo nga probinsya sang Iloilo yan. Yun, madaming nga salamat, Hopi. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it mga biyano, ang update sa aton nga pagpatumano sa Best Basa Program sang Iloilo Provincial Government or Bulig Eskwela sa pagbasa program sang Iloilo Provincial Government. Hambaga ni no kainano ni Hopi no importante nga matudloan naton ang aton nga mga estudyante before sila no maka-proceed sa higher grade kung paano magbasa. Manami kiti si Governor Defensor ni aragi kino sa iya gina-formulate nga program intended no para buligan ang mga estudyante, buligan ang mga eskwelahan naton. Hindi makatulog sang Ang uning hambal nato no nga this is partnership between no sang eskwelahan or among no sang eskwelahan sang aton nga mga ginikanan kag syempre sang aton man nga gobyerno. So kabay pa no sa mga ginikanan nato no i-follow up man nato no sa pagpauli sang aton nga mga kabataan. Tuluan man naton sila no sa aton nga panimalay. So pagami follow up. sila na ang dukan ko inday. Kag hindi lang naton pag-isalig tanan sa aton nga mga manunudlo. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:53 sa aga. This time mga Benoy, pabati namon sa inyo ang pahayag dirino ni Ma'am Maricel Mabakiao, head sang Local Economic Enterprise Office sang Iloilo City kiti subong nga adlaw. As mentioned, magabukas na ang Iloilo Central Market and Iloilo Terminal Market. This is soft opening no sang aton nga duha ka dalagkuan nga merkado publiko. Pamatian naton mga abyan si Ma'am Maricel Mabakiao. We are almost ready. Ang duwa natin kadlagko nga market, ang Iloilo Central and Iloilo Terminal Market. Actually, ang atong mga vendors, ang nag-amat naman nagkasulod, ang iba na nakaplaster na, padayon na nagabalikya. Opening natin mag-start sa Iloilo Central Market at 1 o'clock. So dito, makastart ang ating ribbon cutting and pagkabuksan dito by walkthrough. And after sa Central, na-proceed kita sa Iloilo Terminal Market. And dito, ang atong program kit. Sa Central Market, ang entrance natin ara sa Oliver Street and ang exit natin ara dira sa Guangco Street. And sa Iloilo Terminal Market, sa De Leon Fuentes Street ang aton nga entrance. And exit natin sa Rizal nga street. Magka-start kita sa Central Market with the ceremony and the ribbon cutting and walkthrough. And after that, proceed to Iloilo Terminal Market with activities, programs, and after the program, we have a walkthrough and press con. Same lang ang ating terminal and central market. Sa ground floor natin, ara dira nakita ang wet sections. Ara ang meat, poultry, fish, and sa second floor naman, or second level na ginatawag, ara ang ating mga dry foods area, ang ating grocery, variety, and sa ating third level, ara ang eateries natin. Ang goodwill payment, ara na gina sa ordinansa natin, Market Ordinance since 2009. And ang gina-implement natin ini, once na you have adjudicated some stalls, you have to pay the goodwill. And it's a one-time payment. Aton na pa-referral, we have 50,000, back pa-referral, 10,000, and the rest of the section, 5,000. Ang ating market sa city ang may pinakanubo nga goodwill money because nalibot na natin pag nagbisita naman natin ng ibang markets, tag-as kag lagbo ang ginabayaran nila
para sa ilang mga stalls. Ang mga ambulant natin, i-regulate natin sila. There you have it mga abyan, no? Ang kabayang sampahayag ni Mama Maricel Mabacquiao, ang head sang aton nga LEEO. So this afternoon, yung ato no, ang soft opening, una mga abyan no, sa Iloilo Central Market sa Aldeguer Street, kung sa diinom ni aras ng Thanksgiving prayer, ribbon cutting, unveiling sa Central Market and then walk through, no, transfer, and then after that, no, matransfer sa Iloilo Terminal or Iloilo sa super, no? Sa diin ang entrance yara sa Dalion Street, ang niara nga pagahiwaton nga Thanksgiving prayer, ribbon cutting, national anthem, Iloilo City Hall, Di makatulog sa drugay. unveiling mo sa Terminal Market emblem, kag mga mensahe, no, halin kay Mayor Raisa Treñas, kag sa presidente sa mga Vendors Association sa Central and Supermarket. Ari, no, pamatian naman natin, no, ang pagpangagda ni Mayor Raisa Treñas Chu Matahugang mulat sa aton mga pumuluyo. ang imo nga supat, malapor sila na ang dugan ko inday. Kay gali na Naguma, no, sa pagbukas naton subong adlaw or ang soft opening naton subong Webes ang ato duha ka terminal or duha, no, ka public markets. Pamatian naton si Mayor Raisa Treñas Chu. Soft opening na subong adlaw ang aton Iloilo Central Public Market kag Iloilo Terminal Public Market. Sa mga pinalangga ako nga pumuluyong Ilonggo, bisitahin nyo na kag magpaninda sa inyong mga suki sa central kag supermarkets natin. So yun, ang pangagda ni Mayor Raisa Treñas sa publiko, no, sa pagbukas sang aton mga duha ka dalagkuan nga merkado publiko dinhi sa city proper. kay gali na Ang balgan, no, hindi na mabasa sang ulan, hindi na mainitan ang aton nga mga manugbaligya, and of course, no, ang aton nga mga bumalakay away. sa sininong bag-o nga gin-rehabilitate na Central and Terminal Market. Actually, hindi lang nino ang duha ka markets, but tanan nato no nga merkado publiko Sa imo nalipay. sa distrito, sa mga distrito sa syudad sa Iloilo, gin-rehabilitate man o ginpakanan. Lakat mata So hopefully, no, sa pagbukas ang sini nga duha ka dalagkuan, masunod-sunod naman bukas nga supat, ang ibang pagin naton nga mga market. ang dugan ko inday. Antes kita mga biyan magtakop, luwag natin na magpayos ng congratulations kay Dr. Raul Muyong bilang bagong original director sa Chad Region 6, ang anay ng University President sa Iloilo Science and Technology upon ISATU. Congratulations kay Dr. Muyong. And announcement natin mga gano ang aton nga PhilHealth, ang aton nga local health insurance office o kon LHIO Iloilo kag ang mga mga catchment offices sini sa ang aton satellite offices sa Pasig City kag sa ang express office naton sa Gimbal until 12 noon lang, no, subong samtang ang aton nga express office sa Robinsons Haro kag sa LHIO Iloilo City until 3 p.m. lang. Ini para maghatag ligwa, no, sa aton nga mga empleyado nga mag-participate sa annual PhilHealth Family Day celebration. So kung may ara ka mo dira no nga mga transaksyon, better, no, kadto sa mga talatapan sa PhilHealth before, no, 12 noon or 3 p.m. Sa imo nalipay. Oras, last 9 sa aga, wala na kita sa nabiling nga oras sa aton nga pagpangalagad. Thank you so much sa inyo nga pagtutok subong nga aga, and thank you man sa akong mga katuwang technical. Sa studio, Sir Ana Defante kag sa among transmitter, Sir John Magallanes. Ako na lang gid mga bel si Marian Grace Aranyata kag ini ang Iloilo Morning. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng government streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang higit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.